Ngayon po ay kamustahan ni San Pablo, Apostol. Hindi ito yung kasama sa 12 alagad. Pero binigyan ng simbahan ng title na Apostol. Nakita natin sa unang pagbasa kung paano siya tinawag ng Diyos. Dahil berdugo ng simbahan na tinawag ng Diyos para maging kanyang alagad. Nakita natin na ito ay ang unang pagtawag sa kanya ay nangyari sa Damascus. Sa ating Damasco, ito'y bahagi ng Syria. So, kung hindi po nagkakamali, ito pa nga ang sentro o capital ng Syria. Pero yun, doon umabot yung kanyang pag-uusig sa mga mananampalatayang Kristiyano. So, pero doon din siya tinawag ng Diyos. Pagkatapos na pagtawag sa kanya ay tinuruan siya ni Ananias. So, inalagaan, binigyan ng pagkakataon na maunawaan ang ating pananampalataya at makita natin na siya ay isa sa maraming isinulat sa Bagong Tipan. Sabi ko nga ay mahigit kalahati na banal na kasulatan sa Bagong Tipan ay mula sa kanyang isinulat. Kasama na dyan yung narinig natin sa sa unang pagbasa na ipinakita niya kung ano ang kanyang pagtawag sa kanya ng Diyos. So bahagi yun, kaya mga piyesa natin ngayon ay kung tawagin natin ay pagbabalik loob ni San Pablo. So, ito rin po yung pangalan ng ating seminaryo sa Tagaytay. Yung bahagi yun. At sabi na natin ay pagkakataon, lately wala umuwi pala yung aming mga seminarista, ilang na nakata ngayon ng ating theologians. So, magdiriwag sila ngayon ng kapistahan. So, ano yung hamon na ipinapahayag mo sa atin ngayon? Na ang Diyos ay tumatawag kahit po kanino, kahit na sa dating itinuturing na berdugo ng ating pananampalataya. At pwede gamitin ng Diyos para sa pagpapanagod ng ating pananampalataya. Higit sila ng lahat ay nananyahan ang nagtulong ng pagbabago upang tayo lahat ay makatulong sa panawagan ng poong may kapal. Sabi ka natin, ganito
yung dakilang awa ng Diyos. Hindi lamang doon sa tao kanyang inaaniyahan, ngunit din naman sa sambayanan na magiging bahagi na paglago na pagbabago na ito. So yung ating pagbabago sa Diyos, hindi lamang sa sarili nating kakayanan at sa sarili nating kaayusan. Yun ay bahagi ng paglago ng kalupunan ng mga nananalig sa kanyang harapan. Katulad din na si San Pablo ay maraming natulungan, hindi lamang noong panahon niya, hanggang kamay, gawa ng pagpapahayag ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. Sabi nga, mula noong Lunes hanggang bukas ay pinagdiriwang natin yung tinatawag natin National Bible Week. Kaya napakahalaga na patuloy tayo magabayan na salita ng Diyos. Na nakita rin natin na naging bahagi na pagbabagong buhay ni San Pablo. At sabi nga po natin naging bahagi din upang lalong ipalaganap ang mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos hanggang sa kapanahunan natin. Pero yun naman kung natin kalimutan na andyan palagi yung tinatawag natin, maaaring di tayo kasing dramatic ng pagbabago ni San Pablo. Pero dahil maaaring niya tungo sa biyaya ng pagbabago na nawa lalong tayo mawapala